Let's pray. Yes, Sir, maraming salamat po sa araw na ito na pinagtipan-tipan niyo po kami. Naway po, bigyan niyo po ng knowledge and wisdom po ang makikinig po sa iyong salita na aming pagbubulay-bulay. Itago niyo po sa inyong figura na magkahati po ng iyong salita na makita lamang ang iyong kadakilaan, hindi ang kaalaman ng magsalita. Hindi lang po maraming salamat in Jesus' name. Amen. Tulog na po. Start po tayo sa... Wait lang po, ano po title? Ang title po natin ay Matulog. Tulog na po. Tulog na po. Matulog. Ay! Hindi pa lang. Ano na kasi na mo? 22. August 22. Matulog po. Matulog. Ang pakabuklan po sa... Ano pong Nawalan po ko eh. Doon ang hindi ko pa po. Pakibuklat po at pakibasa po sa Psalms chapter 127 verse 1 at 2. 1 at 2. Psalms 127 verse 1. Maliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala rin sa pulas. Maliban nga na si Yahweh ang sa lungsod ay kumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala rin sa isay. Kung hindi dapat makahihirap, magpagal sa hanap buhay. Maaga pa kung bumangon, Teresa, ano yan? Magpagal. magpagal. Hindi magpagal. Hindi dapat pakahirap, magpagal sa hanap buhay. Maaga pa kung bumangon, gabing-gabi kung humatay, pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. Alam niyo po yung imlay? Mahinga. Matulog. Salamat po ating Lisa. Sinabi nga po sa Psalms 127 verse 1. Ulitin ko lang po. Maliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala rin kabuluhan. Maliban nga na si Yahweh ang sa day kumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala rin saysay. Sinabi po sa verse 1, kung ang ginagawa ninyo ay hindi naayon sa kagustuhan o will ng Diyos Ama, ay wala rin sa isa yung ginagawa ninyo. Sa pangalawa po, hindi dapat pakahirap, magpagal sa hanap buhay, maaga pa akong bumangon, gabing-gabi kong humimlay, pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. Sinabi naman po sa verse 2, umaga hanggang gabi na kayo ay naghihirap, nagsumikap at nagtsatsaga upang matapos ang gawain. Ngunit wala sa inyo ang Diyos Ama sa paggawa, hindi nagpapakita ng kadakilaan ng Diyos Ama, bagkus ang sariling pagsisikap at paghihirap ang naipapakita ay walang kabuluhan ng lahat ng inyong pinaghihirapan. Sapagkat siya, ang Diyos Ama, ang nagbibigay ng lubusang pagpapala, biyaya at kapayapaan sa kanyang mga minamahal na anak. Pinapagpahinga niya ang kanyang mga mahal at sinisigurado ang mga pang-araw-araw na kailanganin. Dahil siya ang Diyos Ama na nasa langit, siya ang ating provider. Sinabi rin po sa 1 Corinthians 10:31, pakibasa po. First Corinthians.
Chapter 31. Kaya nga, kung kayo kumakain o uminom, na ano man ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikalalaman. Salamat po. Sinasabi rito na sa anumang gawain ninyo sa anumang gawain ninyo ay gawin ninyo para sa kadakalaan ng Diyos Ama. Gawin ang sundin ng kagustuhan, utos, at will o purpose ng Diyos Ama para sa atin. Gawin ng may pagmamahal dahil ang Diyos Ama ay ang pag-ibig. Ang plano ng Diyos Ama ay higit na mas maganda at mas malaki kaysa sa plano natin, kaysa sa kakayahang isipin ng tao. Lang po. At ang application ko naman po is ang pagpapahinga at pagtulog ay mahalaga at kinakailangan ng bawat isa. Ang pagtulog ay ang likas na proseso ng tao upang magpanumbalik ng lakas ng ating isipan at katawan. Mahalaga na ating pangalaga ng ating katawan dahil ito ay ibinigay ng Diyos Ama sa atin at dapat natin itong pasalamatan at bigyang halaga. Sa panahon din po na na maaaring hindi na tayo tutulog para lamang gawin at tapusin ng isang gawain or mga gagawin na gawain. Isipin na lamang natin kung ang ating ginagawa ay nagpapakita ng kadakilaan ng Diyos Ama. Ang gawain niyon ba ay ginagawa natin upang maipakita ang kakayahan na ipinagkaloob ng Diyos Ama sa atin o upang ipakita ang kakayahan natin na gumawa? Kundi po, sa lahat ng ating ginagawa at gagawin ay nararapat na nasa atin ng Diyos Ama at may papakita natin ang kadakilaan ng Diyos Ama dahil bilang anak ng Diyos Ama ay dapat tayong namumuhay na siya lamang ang namumuno, nangunguna at laman ng ating puso at isipan. Look. Madami ko ang bigyan dito. Matulog. Di ba yung dati pala yun? Ano po ba? Saan mo doon? Paano ba Palagaan natin yung katawan natin kasi ang pagpapahinga nakalangan po ng ating katawan at application na. Dapat sa iyan, dapat sa iyan, dapat sa iyan. Mahalaga yun kasi katawan natin. Siyempre, sa mga bagay, kailangan din natin na restoration ng natin, ng lakas, gano'n. Tapos, sa mga bagay na ginagawa natin, kailangan kahit ano man yung gagawin mo, nasa puso at isipan mo ang Panginoon. Kasi kung wala sa iyo ang Panginoon sa mga bawat ginagawa mo, wala din sa yung kakayahan mo gumawa. Dahil yung mga kaya mo ay binigay lamang sa atin ng Diyos. Mababago po ba natin yung way na yung pagka-cram po? Di ba yung ibang tao is nagka-cram kasi dun sila nasanay para masagutan yung isang bagay. So, nagiging dahilan yun para mapuyat or pagkulang yung tulog ng isang tao. Magbabago po ba yung way na yun para mapalagan pa po natin yung binigay natin? Opo. Kailangan po maayos po natin yung time management po natin. Kailangan po inuuna po natin yung mga... Yun naman pala eh. Ano mo naman pala eh? Kailangan po inuuna po natin yung mga mahalagang bagay. Mga mahalagang gawain po kaysa po sa pagpapahinga po. Kaysa po sa sa mga bagay na ninanais na po natin gawin.
May tanong siya. Tanong yan. Tanong po. Ayan siya. Ay, bawal. Opo, kasi po ang pagpupuyat po, hindi lang ano po, yung, ano pag ginagawa mo? Ano nga, kunwari? Hindi kong cellphone. Puyat lang? Ang tanong is bakit yan? Ayan lang. Ako nga, pagpapaliwanag ko dito. Two categories. Kunwari po, nagpuyat ka po dahil gumawa ka po ng mga, kunwari po, assignment. Masama po siya, lalo na po kung meron ka pong pasok po kinabukasan. Kasi po, mabababa niya po yung focus natin sa ano po, pagdating po sa klase. Pwede pong antok-antok po tayo, tapos po mahirapan na tayo makapag-focus. Masama rin po siya kasi po, mababa din po yung dugo natin. Sinasabi po nila, bawal po maligo pag puyat kasi po lapat daw po yung dugo. Hindi ko alam. Ay, masama po yung pagpupuyat. Pag ano po, ano naman po, pag nagsiselfone ka lang po, masama po ang pagpupuyat, lalo na po. Gabi po, madilim. Tapos nagsiselfone ka po. Kung nakapatay lang po yung ilaw niyo po, kung nakapatay mo po yung ilaw niyo po, nakasama po ang pagpupuyat. Kasi po, yung mata niyo po nakatutok lang po sa gadgets, hindi ka po matutulog, mapapagod po yung mata niyo, mapapagod po kayo. Ano po? Tanong po? Valid po ba kapag ano po? Hindi. Valid po ba na sabihin ko po sa sarili ko po na mamaya ako na po gagawin, mamaya ako na po tatapusin yung kunyari po sa assignment sa school. Mamaya ako na po gagawin, mamaya ako na po ako magka-cram. Gagawin ko na muna yun. Hindi ko kung priority. Valid po ba yun na isipin po yun? Kasi gagawin ko naman din mamaya. Ulit lang tayo. Pwede ko pa ulit na Pwede ko pa ulit. Valid po ba na isipin ko na mamaya ako na lang gagawin, tapos doon na ako nagkakaram. Kasi uunahin ko muna yung iba kong priority na like example na yung hindi naman nakakatulong sa akin ganun. Priority. Gagawin mo po muna yung mga gusto mo kasi Opo. gusto kailangan. Hindi gaya mo na tayo. Valid po ba yun? Tapos kasi gagawin ko rin naman mamaya eh. Hindi siya valid. Hindi siya valid. Sabi ko mga hindi eh. Valid po. Hindi po siya valid kasi kung yung priority po na sinasabi po natin is yung paggamit po ng mga gadgets is ano po siya, nasasayang na po siya sa oras. Pero kung gagawin na po natin that time, yung mas kailangan pa is ano, mas magiging maayos yung kakaroon. Kasi kung uunahin natin yung pag-gadget kaysa sa paggawa ng isang gawain. Yun na nga, yung gawain. Nagawin yung isang bagay. Ano sinabi mo? May tanong naman po ako. Paano po? Hindi po. May tanong po ako. Paano po kung yung dahilan po ng pagkakaram niyo po sa gabi is wala ka pong time na makagawa po sa umaga